Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalihikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pamindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalihikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal ng ka ng iyong wagas na pagsinabang. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ulitin natin, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagpindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalihikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinamtan. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinamtan. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tingin po natin si Brother JR na buksan tayo sa panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, salamat kami, Panginoon, sa gabing ito na tinipon mo kami, Lord God, at yung pala ng gawain, Panginoon, na yung pinututos sa iglesia namin, Lord God. Kailangan ko, Lord, na pangunahan mo kami, ng Banal na Espiritu, sa pagpapatuloy ng aming gawain. Maging ang pag-aaral namin ng salita, Panginoon, bigyan mo kami ng puso, Lord God, na isip, Panginoon, na paliwanagin mo, Panginoon, upang mawaan namin, Lord God, ang iyong ituturo sa amin, Panginoon. Upang kami, Lord, ay lumago bilang isang Kristiyano, Panginoon, at isang iglesia, Panginoon, na patuloy, Lord, na sumusunod sa iyo. Maraming salamat, Lord. Salamat, Lord, sa mga sa mga uwitan, Panginoon. Patuloy niyo kami gabayan, Panginoon, at pangunahan, Panginoon. Bigyan ng kalakasan sa gabing ito. Ingatan mo kami. Hingin ng aming pastor na nagtuturo, Panginoon, ng iyong mensahe, Lord, at sa araw na ito. Maraming salamat po. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
At patuloy tayong mawit sa Panginoon, no? Na tunay ang Diyos natin mabuti sa ating buhay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal.
Ako na, Deacon. Now, lesson 1 is defining what discipleship making is. Ano ba ibig sabihin ng discipleship making? Biblical ba ito? Yes. Pag-aaralan natin, defining what disciple making is based on Matthew chapter 28, 19 to 20. Okay. Now, bago umakyat si Jesus Christ dun sa langit, iniwanan niya sa mga disipulo ang isang gawain para gawin nila pag-alis ng Diyos. Yun yung tinatawag na Great Commission. Kasi meron ngang mission si Jesus Christ na hindi natapos. Kaya yun yung hinabilin sa mga disipulo. Now, tinawag yung great kasi yung significance niya ay binigay nang walang iba kundi si Jesucristo na ating Panginoon. Siya mismo nagbigay. Kaya napakahalaga nun. Ibig sabihin, hindi yun ibibigay ng Panginoong Jesucristo kung walang malalim na kahalagahan, walang malalim na dahilan. Now, tinawag din yung great kasi yung scope niya. Kasi malawak yung mission. Kaya tawag doon, Great Commission. No, Great Commission. No? And that is to make disciples of all nations. Kaya tinawag siyang great. Okay? Now, para mas maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng Great Commission, pag-aaralan natin yung Matthew chapter 28, 18 to 20. So, ako po umaasa na sa susunod natin pagkikita, memorize nyo na yan. Matthew 28, 18 to 20. Ha? Memorize nyo na dapat yan. Okay? Yes po. Now, pag-aaralan natin, 5 facts. 5 facts na i-consider natin ngayon patungkol sa disciple making based on the Great Commission passage. Una, maintindihan natin that it is declared as a command. Sa mga nagtitake note, huwag na kayo mag-take note kasi magkakaroon naman kayo materials. Pero kung gusto nyo, okay lang din. Para hindi nyo makalimutan. Number 1, it is declared as a command. Now, what is the main verb doon sa passage? Matthew 28:19. Alam niyo ba yung verb? Pandiwa. Ano ba yung sa Tagalog yung pandiwa? Ang pandiwa. Mariana na ang pandiwa. Sasaad ng kilos. An action word. Ha? Action word, Pastor. Yes, tama. Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o Wa. gawa. Yan, okay. Yan sa Matthew 28, verse 19. Ano ang main verb dyan? Ano pandiwa? Alin ang pandiwa dyan? Go. Go po. Go! Ano pa? Maraming pandiwa dyan. Ano pa yan? Make. Go! Ha? Make. Make ano? Disciple. Yeah, make disciples. Baptizing. Ano ba? Teaching. Sing. Teaching. Okay. Now, so dami, no? Pero ang hinahanap natin yung main verb. Go. Itingnan natin kung tama yung sagot ninyo. Go. Ha? Go. Ano yung main verb dyan? Go? Yung iba, ano sa palagay nyo? Alin ang main verb o ang pandiwa? Make disciple, Pastor. Make disciples. Ano pa? Say, Brother Alvin, ano sa tingin mo? Yun din po, Pastor, make disciple. All nation. Okay. Diyan sa mga tatlong bibi, ano yung punong pandiwa diyan? O main verb. Sino yung sumisilip na yan? I teach. Mary Ann. Wala kasi instant, Pastor, na hirapan kami, natutumba yung ako po sagot ko, make. Make. Kulang yung sagot mo, make lang. Paul. Hindi disciple, hindi verb ang make. Go, Pastor. Make disciple. That Go is therefore. auxiliary verb. Make disciple, okay. Sino pa may sagot?
Sino yung nasa malayo na yun? Layo-layo naman. Observe all things. Si Ate Anya po. Dati Ate Anya. Okay. Observe. Okay, tingnan natin. Now, sa original language, ano ba yung original language ng New Testament? Ano ba yung language na ginamit sa New Testament, sa Bible? Greek po. Greek. Okay, now sabihin, doon sa Greek word, there is only one verb in the passage. Isa lang ang verb dyan. Pero sa English language, ang dami ano? Now, sa Greek, isa lang ang verb dyan. Ang verb dyan ay yung make disciples. Okay? Now, yung words na go, baptizing, and teaching, sa Greek, tawag sa kanila ay participles. Participles, okay? Anong ginagawa ng participles? It is supporting the main verb. Yung participle is supporting the main verb. Now, sinasabi rito na ang main task in the passage is to make disciple. Yun ang main task, to make disciples. Now, ang tanong, if making disciple is a command, then what response does it expect from us as Christ disciples today? Kung utos daw yun ng Diyos, ano daw dapat ang response ng mga disipulo niya? Obey Ano po. JR? Obey po. Obey. Ikaw ba personally nag-obey ka? Madalas. Madalas. Okay, so yung tatlong bibi, ano dapat ang response nyo dahil utos yan ng Diyos? Sundin po. Sundin, ganun din. Diyan sa nasan ba kayo? Ang iitim nyo para kayo mga lahi ni Ula. Anong response nyo? Dahil command yun, Susunod po. oo, nakakaya naman kay Jesus Christ, no? Yes. Okay. Now, if it is a command, how come na merong mga churches today na hindi ginagawa yon? May mga simbahan na hindi sinusunod yon. Ano sa tingin ninyo ang problema? Walang lubos sa to. Ha? Baka po hindi lubos ang naiintindihan. Hindi naintindihan? Pwede. Si Faithful 2. Ano sa tingin mo, RJ? Kung utos ng Panginoon yon, bakit yung mga simbahan hindi ginagawa yon? Hindi po natuturo ng maayos. Hindi po Hindi natuturo. Yung kabuko ba nag Great Commission na? Ha? Yung Dasmariñas ba? Nasa Great Commission Church na ba yung Dasmariñas? Yes, Pastor. Sagot. Sige, sumano. Yes, Pastor. Talaga? Yes Bakit? po, Pastor. Paano niya nasabi? We are doing it. We are obeying the command of God. Ano ginagawa niyo para mapatunayan sinusunod yun? Nag-share ng Word of God. Yun ba yung utos doon? Ang utos make disciple eh. May disipulo ka na ba? Meron na. Nag-i-start pa lang po. Nag-i-start pa lang gawin. Kaya tayo naandyan, nakita nyo, meron tayong mga small group. No. Yan ang magiging goal nyo sa buhay. Dapat meron na kayong dinidisciple ngayon. Kasi ang utos, make disciple. Ang hindi utos dyan na mag-share ng gospel. Pero dapat ginagawa yon. Ang ibig sabihin, ang main task natin is to make disciple. Ibig sabihin, hanggat hindi mo na gagawa yon, hindi ka titigil. Or else, wala kang natupad. Kasi partial obedience is disobedience at all. Sulat niyo mabuti, ilagay niyo yan sa wall niyo. Hahanapin ko yan sa Facebook ninyo. Partial obedience
is disobedience at all. Titingnan kayo sa GC. Lagay niyo yun sa GC tsaka sa Facebook ninyo. Okay, number 2, it is depicting a product. Ano ibig sabihin ng depicting, Julia? Tingnan mo nga dyan sa dictionary mo, depicting, depicting. Sige, una makakita, bibigyan ko ng jacket mula kay Madel. Depicting. Ano ibig sabihin nun? Ayan, bagal, di marunong mag-dictionary. Depicting. Ano yan, Lele? Nasa mukha mo. Bakit may bangas yan si Lele? Ha? Ayun, pastor. Ha? Buhok niya. Buhok. Kala ko taga-naay ka na rin. Basta gulero ka na rin eh. Depicting. Ano ibig sabihin ng depicting? Ano nga yung show or represent daw po, sagot ni Ate Anya. Yan, nagre-represent Bigay din. siya. Yan, yung mga nag-aaral ng mathematics, madalas gamitin yan. Depicting. Okay. Ibig sabihin, nagpapakita ng resulta. Okay, so yung main verb, ano nga uli yung main verb dyan? Make disciples. Make disciples. Hindi niya ini-explain yung means of discipleship. Kung hindi yung goal ng discipleship. Tanda mabuti ha. Yung main verb na make disciples does not really explain the means of discipleship, but the goal of discipleship. And its objective is to produce disciples. Yan, naiintindihan na ninyo ngayon. So ano yung resulta dapat dyan? Magpuproduce ng disciple. Kaya pag hindi ka pa nakapag-produce ng disciple, hindi mo pa natutugunan yung utos. Yes. Now, ang tanong, kailan ka gagawa para magkaroon ng sarili mong disciple? Tandaan niyo mabuti ito ha. Pagdating sa pintuan ng langit, isa lang ang itatanong ng Panginoon sa iyo. Isa lang. Ilan ang naging disipulo ko dahil sa buhay mo? Yun lang ang itatanong ng Panginoon. At doon ibabase yung corona mo. Alam niyo yung kanta na sino nga kumanta ng JR? Casting Crowns. We fall down. We laid our crowns at the feet of Jesus. Pero kung wala kang naging disciple, huwag kang umasa na meron kang crown. Okay? Ulitin natin. Ano yung command doon sa verse 19? Make disciple. Make disciple. Pero, kaya ang command doon is to make disciple, not converts. Yes. Tandaan niyo kasi yun yung pandiwa, yun yung main verb eh. Kaya ang utos doon is to make disciples, not convert. And this is the end goal of Great Commission. Sulat niyo to, sulat niyo. I-post niyo rin to sa Facebook ninyo para ma-share niyo sa maraming Christian. Para maalala nila na merong goal ang Christianity. This is the end goal of the Great Commission. To produce disciples. Yan. This is the end goal of the Great Commission. To produce disciples. Tapos lagay nyo, make disciples of all nations. Sa baba. Yun yung verse. Sige, ilalike ko yan mamaya. Sige, now. What is a disciple like that we need to produce? Anong klaseng mga disipulo daw ang kinakailangan natin i-produce doon sa Great Commission? Punta tayo sa Matthew chapter 10.
Anika, ikaw naman magbasa. Matthew chapter 10 verse 24. Hanggang unang bahagi ng 25. Ano daw klase mga disipulo? Anika, basa. Matthew 10. 24 hanggang 25. The disciples is not above his master, nor the servant above his Lord. 25. 25. It is enough for the disciples that he be as his master, and the servant as his Lord, if they have called the master of the house. Beelzebub. Beelzebub, how much more shall they call them of his household? Okay, mag-practice ka magbasa ha. Anika, ang bagal mo magbasa. Magka-college ka na, ganyan ka pa magbasa. Magbasa ka na magbasa, practice lang ang reading ha. Now, tandaan niyo ito mabuti ha. The phrase make disciple is translated from the Greek word matetheu. Matetheu. From the verb mantano. Mantano meaning to learn. Okay? Now, galing ito sa noun na matetes. Matetes, which is often translated disciple. Okay? Na nagtuturo o nagpapakita ng isang learner or pupil. Kaya ang ibig sabihin ng disciple is someone who is always learning through instruction and imitation to be like his master. Natututo siya, no? At the same time, ginagaya niya yung kanyang master. Di ba? Faithful 2, di ba? Tawag mo kay Faithful 1, master. Master JR. Yeah. Kinokopya mo yun si Master JR mo. Kaya ikaw, learner ka, natututo ka sa kanya at kinokopya mo siya. Okay? A disciple of Christ is someone who, having entered into a saving relationship with Him, through faith, of course, is now actively seeking to become like Him through the study and assimilation of His teaching and the imitation of His person. Galing, ano? Okay? Now, tanong, nasasagutin natin. How important it is for us to understand the end goal of the Great Commission is to produce disciples. Gano'ng kahalaga daw yun? Na maintindihan natin na ang end goal o end result ng discipleship, disciple making is to make disciple, to produce another disciple. Gano'ng kahalaga yun? Bakit dalawa lang kayong bibi dyan? Asan yung isang bibi? Sige, Miss Antonio. With high honor. So, gaano kahalaga na maintindihan natin na yung goal ng Great Commission is to produce a disciple. Naririnig ba ako? Hindi naman. Malinaw ba ako dyan, Anika? Opo. Okay, sige. Sobrang importante. Bakit? Kasi nakakatulong sa atin para mas maging effective tayo sa ministry. Para maging effective?
O para malaman mo kung ano yung hangganan ng iyong ministry? Ay ka, Brother Jer, ano pananaw mo? Bakit mahalagang maintindihan mo na ang end goal ay magkaroon ka ng, makapag-produce ka ng disciple? Bakit mahalaga yan na maintindihan? Mahalaga po para sa akin po, ang pagkakaintindi ko po kasi kahit ano po, halimbawa po, kunin ako ng Panginoon, merong may magpapatuloy ng mga ginagawa ko din. Kasi naituro ko yun sa iba. Parang mahalaga siya para magpatuloy siya. Kasi kung hindi nag-disciple lang mga sinauna pang mga yung sila, no? Sila Peter, sila Luke, sila Apostle Paul, di sila nag-produce ng disciple, parang yung Great Commission or yung gospel hindi po magpapatuloy sa atin, hindi aabot sa atin. Kaya mahalaga po yung pagdi-disciple making. Okay, sige. Oh, thank you. Oh, ikaw, Mary Ann. From Mendoza. Sa akin po, mahalaga siya kasi kagaya nun, yung ituturo mo, yung i-disciple mo, mahalaga na ikaw na nag-disciple is equipped ka din. Kasi kung hindi mo maayos na ituro sa kanya, hindi niya rin kasi maipapasa sa susunod kung hindi niya naintindihan. Kaya dapat maayos mong naipaliwanag, naintindihan mo, ano mo sa kanya kung naintindihan, para maipasa niya rin. Yung application kasi Ano pag yung ipapasa naintindihan niya? niya, yung itinuro Ano yung mo, ipapasa? yun po, yung ituturo mo sa disciple mo, Ano nga yun? para mag-disciple din siya. Salita ng Diyos. Kasi nga, Yung task po is to make disciples. yun. Kaya may goal yun. Ibig sabihin, kaya mahalaga yon para ikaw personally, alam mo na hindi ka titigil sa ministry hanggat hindi mo naduduplicate yung sarili mo. Amen. Hanggat hindi ka nakaka-produce ng disciple. Kasi ganito nangyayari, di ba? Sa church, kapag nakapag-evangelize na tayo, nag-share na tayo ng gospel, masaya ka na eh, di ba? Kontento ka na. Samantalang, nagsisimula ka palang gawin yung Great Commission. Di ba, Madel? Pumapayat ka na, Madel, kasya ka na sa cellphone ko. Yes, joke lang. Na-miss na kita, Madel, ah. Wala na akong makulit sa kabuko, ah. Okay, now. Mahalaga to na maintindihan nyo na ang end goal ng Great Commission is to produce disciples para sa iyo personally. Alam mo kung ano yung ministry mo talaga. Tulad ni Madel, involved ka sa pagtuturo ng bata. Tama, di ba? Nagtuturo ka pa ba ng bata? Hanggang ngayon? Hindi, nakita mo na yan. Oh. Paano sila magiging disipulo ni Jesus Christ kung tumitigil ka na? Yun yung kahalagahan nun. Kasi hindi yan nagsisimula at nagtatapos sa pagtuturo o pagpapakilala kay Jesus Christ. Alam mo na may end goal siya. Ano yun? Ano yung end goal? Make disciple. To make disciple. So titigil ka lang, makikita mo meron lang sense of accomplishment yung ginagawa mo kung yung tinuturuan mo ay disciple na ni Jesus Christ. Tulad ng di naman ako nagko-compare, gagawin ko lang example. Tulad ng mga Bible Baptist believer. Ang sipag nila mag-evangelize, tama? Para madala nila sa church, para dumami sila. Hindi ko alam kung ano ang layunin nila. Pero sa tingin niyo, disipulo ba ni Jesus Christ na produce nila o converts lang?
Mga convert lang yun. They are just saved. Okay? Tingnan niyo sa Kabuko. Sample Kabuko. Gaano tayo karami dati no, sa tent? Marami po. Dami, no? Nasa dalawa. Ilan na lang tayo ngayon? Kunti na lang. Siguro mga nagsisimba po. Mga 20 to 30. Correct. Nakita niyo ang difference? Dati, ang pinakamalaking attendance natin doon sa tent is 147. Nakita niyo yung difference? Ngayon ay 30 hanggang 40. Malayo ko ba? Malaki ang attendance natin pagka may okasyon. Maabot tayong 80, 90. Pagkasama bata, 100 plus. Kasi hindi ko binibilang sa attendance yung mga bata eh. Adult lang. Now, what do you think? What happened? What is the problem? Bakit konti na lang? Hindi sila naturuan. Hindi ko ba sila tinuruan? Hindi naturuan. Hindi ko ba sila tinuruan? Tinuruan po. Ano naging Pili pa rin problema? po nila yung kamunduhan. Pinili nila yung kamundahan. Ano naging problema? Kasi, naipakilala lang natin si Kristo. Pero hindi natin ginawang goal na maging disipulo sila ni Kristo. Amen. Kasi sasalain niya ng Panginoon eh. No, kaya ako, hindi ako nadi-discourage. Kasi para sa akin, the more na kumukonti yan, favorable sa akin kasi konti lang ang didisipuluhin ko. Sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko yung 10 lang, pero disipulo ni Kristo. Kaya siya sa 100 na hindi ko maintindihan kung ano ginagawa sa simbahan. Bakit nagsisimba? Kasi may goal yung disciple making eh. Now, tulad ni Ate Madel. Ate Madel, ikaw, sa tingin mo, nasang stage ka na? Believer o disciple? Nasang stage ka na ng Christianity mo? Believer. You see? No. Ikaw, Brother JR, nasaan stage ka na ng Christianity mo? Believer o disciple? Believer. You see? Kaya, wala pa akong na-accomplish sa buhay na ito. Kaya hindi ako tumitigil ng katuturo at ng kaaalalay sa mga kapatiran. Hanggang sa makita ko kayo na disipulo na rin ni Jesus Christ. At nagdidisipulo na rin para kay Kristo. Hindi para sa akin. Hindi niya yung ginagawa para sa akin. Ginagawa niya yan para kay Kristo. Dahil isang araw, magkikita kayo ni Jesus Christ. Magsusulit ka kay Jesus Christ sa pinahiram sa iyong talento at buhay. At tanungin ka, ilan ang naging disipulo ko dahil sa buhay mo? Okay? Kasi nga, doon sa Great Commission, nagpapakita yun ng result. Make disciple. Nakita niyo yung verb, make disciple. Gawin niyo yung silang disipulo ko. Kaya ang end goal niyan ay maging disipulo sila ni Kristo. Hindi lang sila ma-convert. Well, that's good. Na-convert sila. Nakakilala sila sa Panginoon. Naka-first base na tayo. Pero hindi yun hanggang doon lang. Okay, sige. Kasi nga, ang end result na ay maging disipulo sila. Kaya Timadel, yung mga anak mo ba, convert na ba sila? Hindi pa po. Yung mga anak mo, hindi pa convert? Convert Hindi pa sila na po Christian? pero Christian na po pero hindi pa sila di ba, binyagan. Hindi yun dahil sa pagbibinyag. Ang first ministry natin ay yung pamilya natin.
Although ang first priority natin ay ang Panginoon. Kaya kayong mga magulang na narito ngayon, huwag kayong makontento na believer na yung mga miyembro ng pamilya nyo. Ang sisiguraduhin nyo ay disipulo na ba sila ng Panginoon. Kaya tayo, pati sa loob ng bahay, nagtuturo. Hindi tayo tumitigil na manalangin. Hindi tayo tumitigil na turuan silang manalangin. Turuan silang mag-aral ng salita ng Diyos. Tulungan silang kumilos gaya ng pinapatupad ng Panginoon. Ganun ka din, RJ, dahil ikaw na lang ang natitirang Kristiyano dyan sa bahay nyo. Dati, buong pamilya mo, no? Maliban sa tatay mo. Ngayon, ikaw na lang mag-isa. Yes, Upas. Kaya mabigat ang laban, pero yun ang goal ng pagiging Kristiyano mo. Maging disipulo ka dahil nagdidisipulo ka ng tao. At ganoon din sa lahat sa inyo. Okay? Now, sa tingin naman ninyo, nasaan ang problema? Bakit yung mga simbahan ngayon hindi nagpo-produce ng disciple? Nasaan ang problema? Sa mga members din mismo, Pastor. Members. Ano ang problema sa members? Yung iba po kasi, Pastor, hindi nila na tututukan yung mga kapatiran. Hindi nila napapaunawa yung Eksakto. Ngayon. gawain. Kaya dapat yung ating simbahan maging intentional sa pagdi-disciple making. Kaya tayo, sinisimula natin, tayo muna, nagugrupo-grupo tayo para ikaw, at least meron kang 2 o 3 na dinidisipulo na balang araw magdi-disciple din ng iba. Naintindihan niyo na yung goal ng disciple making. Kasi walang katuturan ang buhay mo kung hindi ka makakaproduce ng disipulo ni Kristo. Sayang lang ang pagpapagal natin dyan sa simbahan kung hindi tayo magpuproduce ng disciple ni Jesus Christ. Naintindihan? At magsisimula yan, una, sa bahay natin. Pangalawa, magsisimula yan sa simbahan natin. Kaya dapat intentional disciple making. Tandaan niyo yan, ha? Yan ang ministry natin ngayon. Intentional disciple making. Tapos na ako sa pag-aalaga sa inyo. Tapos na ako sa pagbibaby sa inyo. Napakilala ko na kayo sa Panginoon. Naalalayan ko na kayo lumakad. Ngayon, marunong na kayo maglakad. Ngayon, may mga sungay na kayo. Balik po. Baby pa kami, Pas. May mga muscle na yan. May mga spiritual muscle na kayo. Panahon na ngayon para kayo naman ay magdisipulo. Kaya tuturuan ko kayo paano magdisipulo. At nagsisimula na ang journey ninyo. Okay? Tandaan nyo, sa Great Commission, ang emphasis nun ay result. Kaya sabi, make the nation my disciple. Yun ang gagawin natin. Gagawin nating disipulo sila ni Jesucristo. Kaya dapat may resulta. So, how many months from now, babalik natin, magkakaroon tayo ng assessment. Ilan na ba ang nasa ilalim ng discipleship program ko? So, ngayon pa lang, maghanda na kayo ng isang personal ninyong notebook. Kasi from time to time, doon kayo doon kayo gagawin nyo yung journal. Bawat meeting nyo doon sa grupo ninyo, isusulat mo doon yung experience mo. Ano ba yung nangyari sa araw? Lagyan mo ng date. Ano ba yung highlight ng aming lesson? Ano ba yung highlight ng aming discipleship meeting o discipleship class? Yung journal mo yun. Kasi pagdating ng 2-3 taon, babalikan mo yun, babasahin mo yun, paano ka nagsimula. Okay?
Kaya maggawa na kayo. Kung medyo nakakaangat-angat sa buhay, tablet, maganda tablet. Gawa ka ng journal sa tablet. Kung medyo maluwag ang bulsa, maganda naman, bil ka laptop. O, may laptop. Sino yung naglalakad sa likod mo? Parang, sino yun? Kala ko si Maya, ang laki na ni Maya. Si Mikmik po. Mukhang agila na, hindi na Maya. Ganon ha? Sige. Yan ang problema. Bakit hindi nakaka-produce ng disciple? Kasi yung simbahan, hindi intentional sa disciple making. Habang alam natin na ang pinag-uutos ng Panginoon ay hindi mag-produce ng converts. Okay na tayo. Nakapag-produce na tayo ng converts. Naandyan na si JR, naandyan na si RJ, naandyan na si Madel, naandyan na si Alvin, naandyan si Jessa, naandyan si Alma, naandyan si Rose. Nakapag-convert na tayo eh. Punta na tayo sa next stage. Gagawin na natin silang mga disipulo ni Jesus Christ. Para balang araw, kayo naman, ay gagawa na rin ng sarili niyong disipulo. Simula tayo sa sarili natin simbahan. Kaya, ikaw JR, may small group ka ba ngayon? Kanino ka nakahalo? Sino group leader mo? Si Deacon Ira po. Okay, ikaw Alvin, sino ang group leader mo? Si Deacon din po. Deacon, ikaw Madel. Si Ate Mayan po. Okay, very good. Ikaw RJ. Paso na pa po. Sa Ate Michelle po inaantay ko po. Sa Ate Michelle. Bakit siya? Doon ka sa akin. Congrats. Doon ka sa akin ha. Now, ngayon, gusto ko maliwanagan ninyo at lahat ng naandito, kayo, pag tuturuan ko kayo mag-disciple making, yan sa mga grupo nyo ngayon, diyan magki-create tayo ng room for to improve our relationship. Yan. Naintindihan niyo ako? Yan. Maganda yung binubuo natin yung relasyon sa loob ng church. Kaya meron kayong mga small group ngayon. Okay? Now, dyan sa small group ninyo, matututo kayo dyan manalangin, matututo kayo dyan ng devotion, matututo kayo dyan mag-Bible reading. Yan ang focus ninyo. Habang tuwing Miyerkules at Biyernes, tuwing Miyerkules at Biyernes, ay ako naman ang magdi-disciple sa inyo. Okay? Now, pagtapos ko kayong turuan ito, matapos natin tong lesson na ito, ang goal natin naman ay matuto naman kayo ng discipleship lesson. Yan yung susunod natin. Kaya gusto ko, meron kayo lahat nito. Kita niya? Meron na kayo lahat nito? Kaya dapat meron kayo lahat nito. Ayan, basa niya. Order pa po. Kaya wag niyong tagalan. Mag-invest kayo sa material. Kung mahalaga ang cellphone, mas mahalaga to sa cellphone. Mahal-mahal lang ang cellphone, nakakabili kayo materials. Hindi. I don't think so. Amen. Okay, now. And I suggest also, magsimula na kayo mag-invest sa mga materials natin. You buy a very good Bible. Bumili kayo ng study Bible. Mas mura ang study Bible, again, kaysa sa cellphone. Kaya alam ko makakabili kayo nun. Maghanap kayo ng magandang study Bible. And I suggest you buy the MacArthur Study Bible. Kung hindi nyo kayang bumili ng tig-iisa, at least meron kayong isa dyan. Pwede kayo maghiraman. Kasi from time to time, magtuturo kayo ng lesson, dapat meron kayong study Bible na merong guide sa mga lesson, sa mga verses na ituturo ninyo. Hindi nyo kailangan mag-seminary. Makinig lang kayo sa akin, matututo kayo. Okay? Now, kapag nagsimula na yung ating, yung Bible School, malamang dyan yan sa Kabuko gawin yung Bible School kasi maluwag.
Tsaka ako kayo ipapa-enroll doon sa Bible School para pagtibayin naman yung theology ninyo. Para kahit saan kayo makarating, di kayo kayang lokohin ng mga false teachers ng impluensya sa paligid ninyo dahil alam ninyo ang Biblia, alam ninyo ang salita ng Diyos. Okay? Kasi pag disipulo ka ni Jesus Christ, dapat kilala mo si Jesus Christ at alam mo ang salita ni Jesus Christ. Kaya dapat nag-aaral ka rin ng Bible. Okay? Parang di okay ah. Sama ng mukha nyo ah. Yan. Okay? Hindi ko na kayo ipapadala sa ibang Bible school kasi tulad ni Donald, pinadala ko sa Bible school, tinangay ng presidente ng Bible school. Hindi ako na uling mangyari yun. Ito naman si Deacon, ipinatangay naman ni Deacon doon. Hindi rin binantayan. O, yun, nasilaw sa pera, naandun na ngayon. Hindi ko maintindihan kung anong relihiyon o anong, kung ligtas ba yung mga yun. Ang hirap, ang hirap. Hindi porket Bible school, magandang Bible school. Hindi lahat ng Bible school sa Panginoon. Tandaan nyo, si Satan, theologian. Pero demonyo pa rin. Talaga? Yes. Kita mo nga, ginamit kay Jesus Christ ni Satan, Bible. Ginamit kay Eva, tsaka kay Adan, Bible. Tingnan mo, sinubok si Job, nagpaalam sa Panginoon. Alam niya yung doktrina ng Diyos eh. Tinempt si Jesus Christ, gamit, Bible. Kaya si Satan, theologian. Pero demonyo pa rin. Kaya pag ikaw, magiging disipulo ka ng Jesus Christ, si Jesus Christ nga tinempt, ikaw din ititempt. Kaya dapat, alam mo rin yung isasagot mo. Naintindihan? Kaya pag hindi alam, ayan, patay tayo dyan. Okay? Now, tama yung sagot ni Brother Alvin. Kasi yung mga member, hindi naman talaga tumututok sa discipleship. Gusto lang magsimba, parang Katoliko lang. Kasi nasanay tayong ganun eh. Kasalanan ng mga Kastila yan eh. Na kapag nakapunta na sa simbahan, okay na. Hindi, merong goal ang Great Commission. That is to make disciple. Okay? Now, punta na tayo ngayon sa susunod. No? Now, nasaan na ba tayo? Pangatlo. It is described as a process. Yung Great Commission daw is described as a process. Now, hanapin natin. What are the steps involved in fulfilling the mandate of making disciple in verses 19 to 20? Ano daw yung mga proseso dyan? Yung mga steps. Nagbigay ng isa. Number 1. Ano po yun, Pastor? 19 to 20. Matthew 28. Doon pa rin tayo. Great Commission pinag-aaralan natin. It is described as a process. Oh, go. Ano yung proseso dyan? Ano yung una? Matthew 19. Ano sabi dyan? Baptizing. Ha? Baptizing. Yun ba agad? Teach. Teach ba agad? Hindi, Hindi kayo Go, nagbabasa. go ye therefore. Go! Go! Ay, naku. Go Go. and teach. Ibig And sabihin, baptize. humayo. Go muna. Humayo kayo. Baptizing. Yan. Wala na tayong problema dyan kasi humahayo naman tayo. Yan. Nagtuturo kayo ng mga bata sa karsada. Nagdi-DBBS tayo. Nag-youth camp tayo. Nag-juniors camp. Yun yung going. Kasi hindi pwedeng sila yung lalapit dahil tayo talaga ang lalapit sa kanila. Ang initiative ay nasa atin kasi nga, yun ang proseso. Tayo yung hahayo. Kaya inaabot natin sila.
Unang, yun pa lang yun, yung gumagawa ka ng convert. Go. Okay? Pangalawa, after reaching them, Make disciple. teach ba God? Basahin nyo nga ano nyo. Hindi marunong magbasa. Make disciple. Make Ha? disciple. Okay, pagkatapos, yun na nga eh. Kailangan may resulta. Tuturuan. Umayo ka, gawin mo silang mga disipulo. O, ano susunod mong gagawin? Baptismuhan. Bautismuhan mo sila. Hindi pwedeng hindi. May kumakalat sa internet ngayon na nagtuturo na hindi na kailangan ng water baptism. Huwag kayong maniniwala doon. May Great Commission. No, kaya kagabi binara ko yun doon sa preaching niya. Sabi ko, you are absolutely you are a false teacher. Oh, hindi niya ako pinansin. Oh. Bakit daw yung magnanakaw naligtas, hindi naman binautismuhan? Eh, hindi pa naman dispensation ng church yun eh. Paano ba? Sige nga, ikaw, bautismuhan mo nga yun doon sa krus. Hindi nag-iisip yung preacher na yun. Tsaka hindi pa yung dispensation of the church. Kailan nagsimula yung dispensation ng church? Acts chapter 2. Acts 2. 42. Kaya nga yung mga disipulo ni John the Baptist, binautismuhan uli ni Apostol Pablo eh. Kasi ang bautismo nila sa pananampalataya. Okay? Pero hindi pa sa pagtanggap kay Jesus. Ano message ni John the Baptist? Message of repentance. Pero wala pa yung acceptance. So 38. 38 ba? Hindi 48? Bakit? Eh kasi nga, he is making the way of the Lord pa lang. Okay? Now, pagdating ni Jesus Christ, na nagmi-ministry na si Jesus Christ, ayun na. Kailangan maging disipulo ka na ni Jesus Christ, hindi ni John the Baptist. Kaya inutos sa kanila to. O, ganito gagawin niyo. Humayo kayo, gawin niyo sila mga disipulo ko. Bautismuhan ninyo sila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano susunod mong gagawin pag nabautismuhan na sila? Teaching. Teaching them. Ito yung ginagawa natin, oh. Ito yun. Teaching them to observe all that I have commanded you. Ibig sabihin, the whole counsel of God. Lahat ng katuruan ng Panginoon, ituro ninyo sa kanila. Kaya paano ka matatapos magdisipulo kung ituturo mo lahat yon? Ang laking trabaho nito mga kapatid. Kaya kung pa-relax tayo, hindi tayo intentional, wala tayong mararating. Kaya meron tayong mga small group, meron tayong care group, o dati ang tawag dyan, Bible study group. Pero ngayon, dahil intentional ka, nagiging care group yan. Hindi lang spiritual ang inyong pakay, kundi pati na yung moral and physical. Nagtutulungan, nagpapalakasan sa isa't isa, kaya tawag doon care group. Eventually, your group will become your care group. Proseso kasi yan eh. Now, turo ko sa inyo to, ha? Makinig kayo mabuti. Now, the words, take note ha, the words go, teaching, and baptizing simply serve as clarifiers. Clarifiers that explain how the command is to be fulfilled. Nililinaw nito at ipinapaliwanag yung command kung paano matutupad. Naintindihan kaya sa Greek sila ay participles. Hindi sila verb, but participle. They are supporting the idea of the main verb. Kaya ulitin ko ulit, yung words na go, teaching, and baptizing simply serve as clarifiers that explain
how the command, ano yung command? Make disciples is to be fulfilled. Oh, now, sige, pag-aralan natin. What is the role of going as part of the process of making disciple? What is the role of going? Matthew 28:19, makikita natin dyan yung word na go. Oh, makinig mabuti ha. Yun, makikita niyo dyan yung word na go. The word go means primarily to go, to journey, to travel, to proceed. Yun ang ibig sabihin nun. Now, literally, it means to move from one place to another. Kaya yung church, hindi naghihintay na pasukin ng mga unbelievers. Kundi yung church, humahayo, lumalabas, to move from one place to another. Now, listen. Prior to this command, Christ's directive, tandaan niyo mabuti ito, Christ's directive to his disciples was to go to the lost sheep of Israel. Doon sa Matthew chapter 10. Okay? Now, this was not a rejection of the Gentile people, but an issue of priority. Hindi ibig sabihin, walang pakialam si Jesus Christ sa mga Gentiles. Pero ang pinapakita rito ay priority. Okay? To the Jews first and to the Gentiles, sabi ni Apostol Pablo. Okay? Now, dito sa command na ito, the directive was to make disciples of all nations. Kaya hindi pwedeng Jews lang. Kasi sabi, all nations. At hindi rin bansa ang pinag-uusapan dyan, ha? Pag ginamit yung word na nations with S dun sa dulo, it refer to saan? All people group. All people group. Ibig sabihin, ikaw ay Ilocano, ikaw ay Igorot, ikaw ay Bisaya, ikaw ay Pakistani, ikaw ay Pakistana, ikaw ay Pakiskis, kung ano man lahi ka, people group, basta people group. Lipi, lahat ng lipi. Kaya yung lipi ni Madel, iaabutin niya ng gospel. Yung lipi ni Anika, aabutin niya ng gospel. Yung tribo ni RJ, yan, tribo ni RJ, tribo Maebak, yan, kailangan yan, abutin ng gospel. Yung tribo ni, ito, yung, sino to, yung diwata ng ilog. Abutin natin yan, yung mga, yan, yung kaharian ng diwata na to, yan, abutin niya ng gospel dapat. Yan ibig sabihin ng nations, ha? Okay. Not just the nation of Israel, of course, kasi sabi ng Panginoon, all nations. Kasi kung sasabihin natin Israel lang, mali si Jesus Christ. Sabi niya, all nations eh. Pag pinag-aralan niya sa Greek yan, maintindihan ninyo na it is referring to the all people groups. Ita, yan, people groups. Itawa, Itay, Chitay, lahat yun. Ano yung grupo dyan, yung namamalimos tuwing Disyembre dyan sa 13? Yung tumpok-tumpok dyan? Badyaw. Yung Badyaw. Kasama yan. Pati yung LGBTQ, yan. Isang grupo na rin sila ngayon. Naiintindihan? Now, para ma-accomplish ng mga disipulo to, they had to go from where they were to make disciple of this other nation. Kaya malinaw dun sa verse 19 that the purpose of going is to make disciples. So we have to move. Aalis tayo sa lugar natin para magdisipulo. Kaya pag araw ng linggo, ang focus
ang focus natin, sumamba, lumuwalhati sa Diyos, matuto. Ma-equip. Bakit? Kasi pagdating ng Lunes hanggang Sabado, that is your opportunity to go and make disciples. Pagdating ng Linggo, wala lang disciple making. Kasi that is the day for worship. Tandaan niya mabuti na tinalagan ng Panginoon ang araw ng Linggo para sa pagsamba, para sa Kanya lang yun. Okay? Kaya ang buong araw natin, ginugugol natin sa pagsamba. Now, pagpatak ng Lunes hanggang Sabado, that is your opportunity to make disciples of all nations. Kaya, i-schedule niyo yan, yung discipleship ninyo from Monday to Saturday. Hindi Sunday. Sunday is for worship. It is for serving the Lord Jesus Christ. All of us, all the disciple maker will worship the Lord Jesus Christ and serve Him. Okay? Now, this is the question now. Does the going part apply only to missionaries or Christian workers? Para lang ba sa mga missionary tsaka sa mga Christian workers yung go? Ate Madel, ano sa tingin mo, Ate Madel? Opo. Opo, bakit? Bakit mo nasabi na para sa mga missionary lang yung go? Missionary and disciple po sabi ko. Ay, ano ba? Christian workers and missionaries, para sa kanila lang ba yung salitang go or Ay, hindi going? po, sa lahat po. Very good. Very Sa lahat good, po pa. Ate Madel. Para sa lahat. Maraming salamat. Wala pa rin pala nadadagdag sa atin. Ano? Okay? Now, can every member of the church be part of the going to fulfill the Great Commission? Brother Alvin, ano sa tingin mo? Lahat ba ng member ng simbahan ay dapat bahagi ng paghayo para ma-fulfill yung Great Commission? Yes po, Pastor. Bakit mo nasabi? Kasi po, nakalagay po dito na dahil dito magsiyaon niya kayo, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga So bansa. yung utos ay para sa lahat, no? Opo, opo. Except sa unbeliever, syempre. Opo, Pastor. Ito Sa yung lahat po utos ng mga... para sa mga pinili ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Ha? Opo, opo. Hindi ito inutos sa mga hindi anak ng Diyos. Lalong hindi ito inutos sa mga fake Christian. Saan katutak ang fake na Christian yun sa loob ng simbahan? Okay? At may malalaman ninyo kung sino yung fake sa simbahan natin kapag katupa ka na ng Diyos. Kasi alam mo yung amoy ng kambing, di ba? Maaamoy mo ang amoy ng kambing. Iba ang amoy ng kambing sa tupa. Opo. Kaya makikita mo, malalaman mo kung sino yung fake. Kaya kahit na anong gawin mo sa mga yan, hindi yan maghahayo. Hindi yan magdidisipulo. Bakit? Kambing yan, hindi naman tupa yan eh. Naintindihan nyo na? Kaya mag-isip-isip ka kung hindi ka hahayo. Baka hindi ka tupa ng Diyos, baka kambing ka, kapatid. Kasi ang utos dito ng Panginoon para sa lahat ng tupa niya. Di ba, Ate Evangeline Lucanyas? Kaya tanongin mo sarili mo, humahayo ba ako? Nagbabahagi ba ako ng ebanghelyo o hindi? Kasi pagka hindi, baka hindi ka anak ng Diyos. Ilan taon na, ilang beses nang tinuro sa yan, nag-discipleship class ka pa, ayaw mo pa rin, wala na akong magagawa sa iyo. Isa lang ang konkretong dahilan diyan. Hindi ka talaga anak ng Diyos. Kasi klaro to doon sa mga pinili ng Diyos. Alam nga naman magdisipulo ka kung hindi ka disciple. Di ba? Yan. Kaya tandaan ninyo, ang utos, tama si Brother Alvin, ang utos ay para sa lahat ng anak ng Diyos. Para sa lahat ng iniligtas ng Panginoon. Ligtas ka na ba?
Pag ligtas ka, ibig sabihin, pinili ka ng Diyos. Pinili ka niya mula sa kadiliman, ihiniwalay ka para sa kaluwalhatian niya. Tama? Yun. At maluluwalhati ang Panginoon, sabi ni Jesucristo, if they produce fruit, din yung fruit, disciples. Yan. Oh. Wala na tayong paligoy-ligoy pa para maintindihan. Sabi ko nga, tapos na ako sa pagbe-baby sa inyo kasi hindi na kayo mga baby Christian. Kaya wala na tayong paligoy-ligoy. Kaya pagdating sa simbahan, pag nagsimula na uli yung worship natin sa church, amuyin nyo kung sino yung mga amoy kambing. Aamoy nyo yun. Makikita nyo yun. Saan daw makikita? Sa kanilang bunga. Hindi yan magbubunga kahit ano gawin mo. Hindi yan nakadikit sa puno eh. Kaya hindi yan magdi-discipleship, hindi yan mag-evangelism. Tamad yan sa ganyan. Wala yung puso sa ganyan. Wala yung takot sa Diyos eh. Okay? Now, in what way can our church be a going church to fulfill a Great Commission? Tingnan nyo, anong paraan para maging going church tayo o Great Commission church tayo? Anong dapat gawin ng simbahan? Ate Banji? Ha? Ano ba dapat gawin ng church para maging Great Commission church tayo? Disciple po. Mag-disciple. Correct. Naiintindihan nyo na? O, tingnan naman natin. What is the role of baptizing as part of the process of making disciples? Nasabi, go, susunod, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. O, sige, take note of this para maintindihan. The word baptizing here refers to water baptism. Yan, kaya binautismo ko kayo, Brother Alvin, naalala niyo yun? Yan, very good. Now, the word baptism ay hahanguin natin ulit dun sa original. Ano yung original na salita sa New Testament? Baptizo. Anong lengguwahe yon? Yung ginagamit sa New Testament? Greek. Sumagot kayo, magtatagal tayo. May mga microphone naman kayo, ayaw nyo sumagot. Greek word po. Very good. Greek Kaya po. kapag para gusto mong malaman ang tunay na kahulugan ng salita, babalik ka doon sa original na salita. Okay? Hindi Latin, ha? Hindi Latin tulad ng luma nating relihiyon. Pagkagaling Vatican, puro Latin. Griego, pinag-aaralan kapag ka New Testament. Galing yan sa salitang baptizo. Baptizo, no? Ang ibig sabihin, ilubog o immerse, deep. Now, in biblical sense, to baptize a person in water means to put that person completely under the water. Kasi yun yung baptizo. Now, pero wag mo naman tatagalan, ilutang mo lang uli. Baka magkakaliskis naman yan, maging aquaman yan. Okay? Now, ayon sa Biblia, water baptism is a symbolic act whereby a new Christian identifies with Christ's death, burial, and resurrection. Kamatayan ni Kristo, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kaya kailangan lubog kasi ililibing ka nga eh. Sama ni Kristo, okay? Now, water baptism is a public profession of a person's repentance and faith in Jesus Christ. And a way of giving outward testimony to an inward work of God. Nagpapatotoo ka na, no?
sa pagkilos ng Panginoon sa iyo. It is also an act of identification of believer with the local church. Kaya ang church natin is to save and baptize membership. Okay? Now, this means that believers, when baptized in water, becomes a member of a local church where he is baptized. Now, sagutin natin yung mga tanong. Gaano daw ka-importante na maintindihan natin yung spiritual symbolism of water baptism in making disciples? Bakit mahalaga na maintindihan natin yung spiritual na kahulugan ng pagpapabautismo? Mami, bakit mahalaga na maintindihan yung spiritual na kahulugan ng pagpapabautismo? Nako, paulit-ulit. Hindi niyo ba ako naririnig dyan? Bakit mahalaga na maunawaan natin ang spiritual na kahulugan ng pagpapabautismo sa tubig? Para ma-identify na ikaw ay isa ng local member ng isang church. Ano pa? Bakit mahalaga? I-identify mo publicly na ikaw ay namatay at nabuhay ng muli sa pangalan ng Panginoon. Okay, ano pa? Father JR, bakit mahalaga na maintindihan mo yung spiritual na pakahulugan ng pagpapabautismo sa tubig? Ano yung magiging benefit nun sa'yo personally pag naiintindihan mo yun? Naintindihan ko yung para po ano Sige, kaya mo yan. din. Papabautismo ka, di mo alam? Hindi, naintindihan ko na lang tapos yung baptism. Oo, ba't di mo masagot? Naiintindihan mo naman pala. Mahalaga po para yun. Para malaman mo, ma-remind ka na ano. Ito ay sumusunod na sa Panginoon at hindi ka Correct! Eksakto. Ang galing mo. Bigyan ng jacket to. Correct. Paalala sa iyo yun. Na ako ay namatay na kasama ni Kristo at lumalakad na sa bagong buhay kasama ni Kristo. Sumusunod sa mga yapak niya papatungo upang maging disipulo. Yun. Okay? Now, how relevant is church membership in making disciples? How relevant is church membership in making disciples? Ate Glaze. Welcome, Ate Glaze. Andiyan ka na pala. Now, how relevant? Meron ka ng materials na ito, di ba, Grace? Tagalog? Opo, Pastor. Pinahirap ko po kay Lesson 1 tayo, page 10. Ha? Pinahiram ko po kay Sis Mayan. Di wala ka ngayon. Pinahiram mo. Kaya nga pinapa-order ko yung mga yan para wag na maghiraman Tagalog version po yung nila. Tapos okay lang. kuha pa rin sila ng English. Tagalog, English, Bisaya, Ilocano, okay lang yan. Basta naiintindihan. Okay? Okay, now. How relevant is church membership in making disciples? Relevant po. Kasi po syempre ngayon kailangan yung para ma-fulfill mo na yung pagiging Christian responsibility mo.
is Oh. next is to be a disciple. So kailangan mo Correct. rin i-spread kasi Kaya- yung ano, Kaya kailangan mo maging member ng isang local church. Kasi wala magtuturo sa iyo ng responsibilidad mo to make disciple. Nakita mo yung mga pasimba-simba ayaw magpa-member. Ano? Parang mga Katoliko lang. Hindi nila alam na may kalakip na responsibilidad yung kaligtasan. Hindi nila alam na mayroong Great Commission na dapat tuparin na ipinapatupad doon sa lokal na iglesia na inutos ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya kayo, mahalin niyo yung local church niyo. Huwag kayong mga abusado. Pag malasakitan niyo yung church ninyo kasi diyan kayo matututo kung ano yung mga spiritual na responsibilidad ninyo. Hindi yung tinitake for granted nyo lang yung simbahan. Sisimba kayo kung kailan nyo lang gusto. Kaya kita nyo, tatandaan nyo lang Kristiyano, wala pa nangyayari sa buhay. Okay? Na, tingnan naman natin. Baba tayo ng konti doon sa huling verb. Teaching. Now, what is the role of teaching as part of the process of making disciples? Ano ba yung role naman ng teaching? Verse 20, teaching them to observe. Yan. Okay, now, pag-aralan natin. Yung word na teaching naman has the idea of instructing with the purpose of making disciples. Ito, yung pinag-aaral mo. Nag-aaral tayo ng Bible para ang layunin, maintindihan ninyo na may tungkulin tayo para magdisipulo. In teaching them to observe. Instruction, giving instruction with the purpose of making disciples. Because we are not simply called to share the knowledge we possess and move on to the next listening ear. Now, we are to teach with the intention of making another disciple for Christ. Kaya dapat intentional yung pagtuturo natin. Now, sa tingin ninyo, gaano ka-importante yung pagtuturo in making disciple? Lelay, para sa'yo, gaano ka-importante yung ituturo mo sa kanila paano sila maging disipulo? Bakit mahalaga yon? Mahalaga po kasi kung ano po yung tinuro sa'yo, dapat yun din po yung maituturo mo kung totoong naintindihan mo. Saka, yun din po makakatulong sa kanila para ma-equip ko. Yun lang. Sige, Ate Madel. Mukhang may sasabihin si Ate Madel. Oh, grabe yung tingin sa akin. Papapungay pa namatay. Ate Madel, sige, para sa'yo. Gaano ka-importante yung pagtuturo in making disciple? Ate Maya. Para po mas maintindihan mo din po yung pagiging isang disipulo at para pag ikaw naman po yung nag-disciple, yung tuturuan mo po maiintindihan niya din po tulad ng Okay. Very good. Now, ano-ano yung mga lugar sa simbahan o mga avenues sa church to do our teaching, to producing disciple? What are the avenues of teaching in the church that can make disciples? Yes, JR. Pastor, naglalag po. Naglalag? Sino? Ako? Ikaw? Sa amin po, nagro-robot. Ako? Ako ang naglalag? Wala po, Pastor. Okay na? Okay na po. Okay. Sige, ulitin ko What are the avenues of teaching in the church that can make disciples? Example po sa Ano daw yung Sunday school, okay? Pwede yan. Pwede tayong magturo dyan patungkol kay Jesus Christ. Bible bonding po.
Bible bonding, very good. Ano pa? Discipleship class. Digital fellowship, discipleship class, ano pa? Kaya lang problema, ano nagiging problema doon? Doctrine class. Doctrine class, Bible reading, ano pa? Fellowship. Fellowship, oh, fellowship. Yung fellowship kasi may teaching of the word din yan. Kaya lang ang problema, hindi naman kayo dedicated sa ministry na yon. How can you make disciple? Kaya nga kayo ini-encourage, no? Na dumalo sa mga pagtitipon. Yun yung mga pagkakataon na you make disciple. Oh, kaya magiging goal mo balang araw magba-Bible, tuturo din ako ng Bible study, magbubuo ako ng Bible bonding group kasi ito yung pagkakataon to make disciple eh. Tuturo ako sa Sunday school kung kailangan. Magdo-doctrine class din ako. Eh, ngayon pa nga lang, tamad ka umattend eh. Oh, kaya tuloy wala nangyayari. Kaya napakahalaga ng kapatid, ano? Teaching. Okay. Fourthly, it is designed to be global. Great Commission is designed to be global. Ano yung target dyan? Na people, all nations. Now, when the Lord Jesus gave this command, there was a change of direction from reaching the Jews to reaching other nations. Okay? Now, in the first century Palestinian, Greeks and Romans had a different understanding of the word nation. Gaya ng pagkaunawa natin ngayon. Now, for them, nations meant sociological or ethnic groups of people rather than sovereign states with defined political borders. Okay? Kaya malaki yung scope ng ating Great Commission. Kaya abutin natin hanggang kasulok-sulukan ng daigdig. Papasukin natin ang bawat bansa na may iba't ibang grupo ng tao. Okay? Now, in Acts chapter 1 verse 8, dito makikita natin yung concept ng goal ng Great Commission is global. Sabi diyan, okay? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem. Ano yung susunod? Judea. Samaria. Huli-huli and to the end of the earth. And to the end of the earth. Nakita niyo na global lang nandun eh. Ideya eh. Di lang sa mga karatig po, kundi hanggang sa dulo ng daigdig. Now, paano natin i-apply itong passage na sa church natin? Sa context ng church natin. Kailangan ba meron sa ating pumunta sa ibang bansa para maghumayo? Yes. Kinakailangan. Kinakailangan mag-send out tayo ng mga missionaries natin sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang bayan. Parang yung Dasmariñas. Humayo, nakarating ng Kabuko. Yung Kabuko, dapat ganun din. Nahayo kayo para makarating naman kayo sa ibang bayan. Hanggang sa marating natin ang dulo ng daigdig. Ganon din yung Ictus. Hindi pwedeng sila lang doon. Kailangan din nilang humayo at abutin ang ibang bayan. Hanggang sa marating nila ang ibang bansa. Global ang ano nito, ang design ng Panginoon. Okay? Now, it is a directive given to the disciples. Now, kanina ibinigay yung Great Commission na 28, Matthew 28:16. Tingnan niyo, Matthew 28:16. Wala kayong Bible dyan? Matthew 28:16. Pakibasa, Brother Alvin. Tingnan natin. Tagalog po, Pastor. Kahit Bisaya, Brad. Sige.
Sige po. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na kanilang itinuro ni Jesus. Yan. Sino daw yung nandyan? So sino yung sinugo ng Panginoon para pumunta doon sa sa Galilea? Yung 11 alagad. Yes. Now, makinig kayo mabuti. Yung Great Commission was addressed to the 11 disciples. And eventually, it was done by the church as recorded in the book of Acts. Okay? Kaya kinakailangan natin maintindihan yung book of Acts is the continuity of the gospel. Book of Acts is the continuity of the gospel. Now, kaya ang tanong dito, is the Great Commission task given only to workers or leaders in the church? Why? Bakit hindi lang sa mga manggagawa ng simbahan? Kasi ito ay, sa Book of Acts, ito ay binigay para kanino? Para sa lahat. Kung nakita nyo, yung 120 doon, sila yung unang humayo at nag-evangelize. 11 disciples ba yun? 120 yun. Paano naging 120 yung 11? So, hindi to napapaloob para sa 11 lang. Kundi para sa lahat na pinili ng Diyos. Okay? Now, how can the church workers or leaders mobilize their members to fulfill the Great Commission of making disciples in their lives? Kaya mahalaga, tinuturuan sila. Dine-delegate ang mga miyembro. Kaya tayo may mga small group, may mga care group, at wala tayong ibang focus kundi ang Great Commission. Naiintindihan natin mga kapatid. Kaya yan ang focus ng ating simbahan simula ngayon. Dahil tutuparin na natin ngayon ang utos ng Panginoon, doon sa Great Commission. At maganda yan, sama-sama tayo, mas malaki ang magagawa, sama-sama, mas masaya, sama-sama, mas matibay. Amen? At yan, nagtatapos ang ating lesson ngayong gabi. Now, na-define na natin kung ano ang ibig sabihin ng making disciples according to Matthew chapter 28, verses 18 down to verse 20. Do you have any question? Sana makarating na sa inyo yung materials nyo. Malaking tulong to pag palagi ninyong nababasa. Ang maganda pa nito, pag napapag-aralan natin, lalo mo yung maiintindihan. Alam ko na, andyan na yun, dumating na yan eh. Hindi ko lang alam kung nasa susunod na sigurong meeting natin, hawak-hawak niya na to, Then, susunod natin yung isang materials, kaya mag-ipon na kayo another 120 pesos, yung lessons on discipleship. Doon naman, doon na lahat ng ituturo ninyo patungkol sa discipleship. Di ba? Ang laking alwan, may materials kayo, knowledgeable kayo sa pamamaraan, at meron na rin kayong mensahe. Now, ano pa ang kulang para hindi mag-disciple? Katamaran na lang ang problema talaga. Ikaw na lang talaga ang kulang. Andiyan ka na, tinitrain ka na, may training ka na, pinuturuan ka na, meron ka pang lesson. May paabot niya ako ng isa. Lesson on discipleship. Meron ka pang lesson na ituturo. Ano pa ang kailangan, kapatid? Wala na ako masabi sa Panginoon. Binigay niya na lahat sa atin. Ito na. Makita niyo ito. Ito ang susunod nating materyales. Ito na lahat ng lesson about discipleship na andito na. Kung meron kayo dadagdag, well, praise the Lord. Pag natapos itong lesson na to, ang magiging end product nito is Christ-likeness. Gagabayan niyo sila kung anong klaseng disipulo ang pinapoproduce ng Panginoon. Yan ang goal naman ito. Okay? So this is another 120 pesos. Napakamura lang nito kumpara sa ibang mga libro. Hindi nyo kailangan bumili ng mamahaling libro.
na kailangan nyo lang maging masipag umattend ng ating discipleship class, ng ating Bible bonding. And you will know the ways, you will understand the ways on how to make disciples. Plus the lesson on discipleship is already available in this material. Tama? Sige. Kaya maraming salamat sa inyo. I hope na naging masaya kayo ngayong gabi at may bago tayong natutunan mula sa Panginoon. At nawa patuloy tayong lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So hanggang sa muling pagkikita ngayon. Tayo pa'y manalangin. O Amang Diyos, na Hari, ang dakila sa lahat. Kami po muli, Panginoon, kapasalamat po sa inyong salita, Panginoon, na pinaremind sa amin muli, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong opportunity, Panginoon, na kami po ay mapag-aral yung salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil natutunan naman kami, Panginoon. Marami kami natutunan, Panginoon. Salamat sa inyong makalangit na katinungan na pinahayag sa amin yung salita, Panginoon. Salamat din, Ama, Panginoon, dahil kayo po nagagabay sa bawat isa. Kayo po nanguna sa amin pasapatan ng paghiwa-hiwalay. Punin niyo, Lord, ang kagalakan ng bawat isa, lalo, Panginoon. Punin niyo ng saya ang aming fellowship, ang Bible bonding na ito, Panginoon. Pangunahan niyo bawat isa na may sa buhay ang aming mga natutunan ngayong araw na ito, Panginoon. Bless yung bawat isa. Bless yung mga kapatiran, Panginoon. Pati si Pastor Oji, Panginoon. Bless siya lalo, Panginoon. Binabalik ko lang po lahat ng bubuhay pasalamat sa Pangalan Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother RJ. Thank you sa panalangin sa akin. Pagpalain kayo ng Diyos. Magandang gabi. Hanggang sa muling pagkikita. God bless Thank you you. po. God bless